Naroon siya't lumaramay, ang Panginooy tapat kailanman. Ika'y nalalamig, paglaking malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y inapasan. Nagalahanin mo sa iyo'y inapasan. Yan, hello po, Sir Rizal. Yan, napagpalang gabi po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa ating evening devotion. Patuloy tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Napakahalaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos, lalong-lalo na at palaging may ginagawang kaaway sa atin. Kaya nga sabi, araw-araw pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Dahil ito yung sandata natin sa araw-araw para tayo magtagumpay, makontrol natin ang ating sarili, munawaan natin mga nangyayari, lalo na ngayon. So, paano natin harapin ang pagsubok? Ang pagsubok, depende yan sa pag-response natin. Maaaring ang pagsubok ay isang negatibo sa atin o isang parusa sa iba. Pero pag ikaw ay isang Kristiyano at alam mo bakit pinahintulutan ng Lord yan, makikita mo, it's a blessing. Kaya sabi dito sa Santiago chapter 1, verse 2 to 8, sabi dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Lagi nating tandaan, ang pagsubok pinapahintulutan ng Diyos dahil ang pagsubok ang tutulong sa atin para tayo ay maging ganap. Maging ganap at walang pagkukulang. Kaya sabi yan, pagdating ng pagsubok, ito dapat ang response natin bilang mga Kristiyano. Sabi yan, sabi dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sinabi diyan, magalak kayo. Hindi sinabi diyan na tawag dito, pilitin yung maging masaya. Sabi doon. Kumbaga, pag nasasaktan ka o nahihirapan ka, dapat pilitin yung maging masaya. Hindi po gano'n. Hindi po ibig sabihin na gano'n. Kasi pag gano'n ang nangyari, lumalabas na parang tayo baliw. Pero sinabi diyan, magalak ka kapag umaharap ka sa pagsubok. Ibig sabihin, i-enjoy mo. Harapin mo ng may kagalakan ang pagsubok na darating sa atin. Kasi ang pagsubok, hindi itong isang bagay lang. Ang pagsubok ay iba't ibang klase. Kasi sinabi yan, magalak kayo kapag kayo dumaranas na iba't ibang klase ng pagsubok. Marami palang pagsubok, hindi lang isang bagay, kundi iba't iba. At asahan natin, bilang Kristiyano, maraming pagsubok sa atin. Ang pagsubok sa atin, minsan, sa ating sarili. Paggising pa lang, pahirapan na. May pahirapan ng gumising, pahirapan ng kumilos. Minsan, may sakit din tayong katamaran. Maraming pagsubok sa atin. Minsan yung pagkontrol natin sa sarili natin, emosyon natin, sa decision making natin, pagsubok yan lahat. Pero laging sabihin, magalak kayo kapag dumaranas kayo ng pagsubok. Bakit? Dahil yung pagsubok na yan ang tutulong sa inyo para kayo ay maging kumpleto. Para kayo ay maging ganap at walang pagkukulang. Sabihan, ano ang maging attitude natin para magtagumpay tayo sa ating pagsubok na hinaharap. Sabi number 1, katangian ng isang Kristiyano kapag dumaranas siya ng pagsubok, dapat hindi siya nagdadabog. Hindi siya nagagalit sa Lord, hindi niya sinusumbatan si Lord. Hindi siya yung lagi na lang bakit totoo ba ang Diyos? Ba't sa amin lang ito nangyayari? O kaya bakit sa amin pa nangyari ito? Lahat tayo dumaranas ng pagsubok, pero minsan nagkakatalo yan kung paano tayo mag-response.
Paano tayo mag-respond sa mga pagsubok na yan? Pero sabi diyan, ayusin natin ito naglag. Sabi diyan, magalak ka. Kapatid, alam ko may pinagdaraanan ng pagsubok ngayon. Maaring pagsubok sa biyanan mo. Maaring pagsubok sa asawa mo. Maaring pagsubok sa sarili mo. Maaring pagsubok sa church na hinahawakan mo. Maaring pagsubok sa mga kasamahan mo sa trabaho. Pero sabi yan, para hindi ka ma-distract, hindi ka ma-down, hindi ka ma-discourage, kailangan may kagalahan ka sa puso. Sabi yan, magalak ka. Kaya lagi sinasabi ni Paul, rejoice to the Lord always. Rejoice. Kaya sabi rin ni Santiago, magalak kayo. Bakit yung mga apostles, nagkakaisa na laging sinasabi, magalak kayo kapag dumaraan kayo sa pagsubok? Bakit? Yan ang sandata natin. Yan ang kailangan natin, makakatulong sa atin para tayo ay magtagumpay sa anumang pagsubok natin kinakaharap. Tingnan ninyo, kapag kayo ay nagagalak sa mga pagsubok, naging positibo kayo. Nakikita nyo kung ano yung positive, nakikita nyo kung ano yung resulta, bakit pinahintulutan ng Lord yan. Nakikita natin yung layunin ng Lord at na pinahintulutan niya. Kapag nagagalak ng isang tao, dumalawak yung pangunawa niya. Kapag nagagalak yung isang tao, tumatatag yung pananampalataya. Sabi yan, kaya pinahintulutan ng Lord yung pagsubok na yan para maging kayo ay maging matatag sa pananampalataya, sabi sa verse 3. Sabi, dapat niyong malaman na naging matatag ang inyong pananampalataya sa magitan ng pagsubok. Yes, hindi magiging matatag ang pananampalataya mo kung walang pagsubok. Yan nga, napakahalaga ng pagsubok sa ating buhay. Hindi mo malalaman na ikaw ay nagbago na kapag hindi ka sinubok. Hindi malalaman na marunong ka na magpatawad kapag may tao na nakagalit ka. Hindi mo masusubukan na marunong ka na magmahal kapag hindi mo naranasan at yung wala kang naikwento ng mga tao, hindi ka mahal-mahal. Lagi yung tandaan. Sabi, nagiging matatag tayo sa magitan ng pagsubok. Nasusubok ang ating pananampalataya sa magitan ng pagsubok. Kaya minsan, matatag na ako, malalim na ako. Sigurado ka? Diba, pagdating ng pagsubok, wala ka na sa church. Pagdating ng pagsubok, iwanan mo na yung mga kasama mo. Pagdating ng mga pagsubok, nagko-complain ka na. Minsan pag may pagsubok sa church or may pagsubok sa pamilya, iba nagko-complain, nagre-reklamo, wala nang naiambag, nag-complain pa. Sabi nga, kung sino pa yung nagko-complain, sino pa lagi nagre-reklamo, sila pa yung wala naiambag. Sila yung, sa alip na makatulong, negatibo pang sinasabi. Discouragement pang sinasabi. Kaya ang sarap na makasama sa isang gawain o sa isang ministeryo o sa mga gawain o sa trabaho, yung mga taong positibo sa mga gawain. Hindi mo mararamdaman ang pagod. Hindi mo mararamdaman yung hirap. Kasi nga, nai-enjoy mo. Kaya minsan, even sa pag-serve sa Lord, minsan pag naging mission, minsan pag nag-mission kami dati, kahit gaano kalayo, na-enjoy namin. Kasi alam namin yung purpose, ba't namin ginagawa ito. Kapag hindi mo alam yung purpose, bakit mo ginagawa yan, hindi mo ma-enjoy. Pag napilitan ka lang, o ginagawa mo lang para pampa-impress, pampapogi, mapagod ka lang. Huwag mo na ituloy kung ganyan ang layunin mo. Kaya sa pagsubok, dapat alam mo bakit pinahintulutan ng Lord yan. Kapag alam mo kung bakit pinahintulutan ng Lord yan, harapin mo ito ng may kagalakan. At kung naharap mo naman ito ng may kagalakan at nahihirapan ka pa rin, hindi mo alam paano ito harapin, sabi doon, humingi ka ng karunungan sa Lord. Number 1, sa pagharap sa pagsubok, dapat meron kang kagalakan. Pangalawa, dapat meron kang karunungan. Kagalakan, karunungan. Yan. Karunungan, ibig sabihin, pinapakita ng Lord, pagdating sa pagsubok, hindi natin kaya. Kaya sabi doon sa verse 5,
Ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Karunungan ang kailangan natin. Kaya si Solomon, nung naging hari siya, sabi niya, Lord, isa lang mahingi ko. Bigyan mo ako ng karunungan. Bigyan mo ako ng wisdom. Bakit? Para mapamahalaan ko itong mga taong ito ng tama. Kaya sabi, ano ang problema, ano ang pagsubok na hindi mo mapamahalaan ng maayos? Ikakasira natin ito. Ikakabagsak natin ito. Kaya dapat yan, kapag hindi mo alam ang gagawin, humingi ka lagi ng karunungan sa Lord. Dahil ang karunungan ay nanggagaling lamang sa Lord. At ang karunungan ay binibigay lamang ng Diyos ito kapag tayo ay nagpapakumbaba sa Kanya. Hindi mo matatanggap ang karunungan na mula sa Lord kapag hindi mo inaamin na hindi mo kaya. Dapat sabihin mo, Lord, hindi ko to kaya. Hindi ko kayang harapin to, hindi ko alam ang gagawin ko. Tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng karunungan. Amen? Number 1, kagalakan, karunungan. Then sabi diyan sa verse 6, subalit ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat at itataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ang sino ng anuman mula sa Panginoon, ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais. Sa buhay natin, dapat meron tayong paninindigan. Hindi yung pabago-bago. Na, kumbaga, sa Diyos ka ngayon, sa demonyo ka sa susunod. Dapat hindi po ganon. Dapat meron ka paninindigan. Amen? Kaya, meron kang kagalakan, sa pagharap sa pagsubok, meron kang kagalakan. Pangalawa, meron kang karunungan. Karunungan na mula sa Lord. At pangatlo, meron ka dapat paninindigan. Huwag mong hayaan na pabago-bago ang isip mo. Huwag mong hayaan na hindi mo kayang panindigan ang pananampalataya mo. Hindi mo kayang panindigan ang salita ng Diyos. Ayaw na ayaw ng Lord ang taong pabago-bago ang isip. Ayaw na ayaw ng Lord yung taong balimbing. Ayaw na ayaw ng Lord yung tao na takot na harapin ang lahat. Be responsible. Kaya, as a Christian, dapat nagre-response tayo ng may kagalakan, karunungan, at may paninindigan pagdating ng pagsubok. At lagi niyong tandaan, pag ganyan kayo mag-response, hindi kayo hayaan ng Lord na bumagsak. Tutulungan tayo ng Lord para magtagumpay sa lahat. Kapatid, kung ikaw ay pinagdadaanan ngayon, pinagkaisan, discourage, ginudge, or kung ano pa man yung mga pagsubok na pinagdaraanan, may karamdaman. May karamdaman ka ba? Financial problem man yan, emotional problem man yan, mental problem, o kung ano-anong problema na dumating sa iyo ngayon. Alamin mo bakit pinahintulutan ng Lord. At kung nalaman mo na kung bakit pinahintulutan ng Lord yan, harapin mo ito ng may kagalakan. Na Lord, salamat. Alam ko, pinahintulutan mo ito. Dahil may layunin ka sa akin. Alam ko, sinusubok mo ang aking pananampalataya. Tinitignan mo kung ako ay totoo. At kung hindi mo kaya, huwag kang magmagaling. Sabihin mo sa Lord na, Lord, hindi ko kaya. Nahihirapan ako. Tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng karunungan. At pangatlong, Lord, tulungan mo ako na kumapit sa iyong mga salita. Yakapin mo ako, hawakan mo ako. Dahil pag ako ang humawak, baka makabitaw ako. Pagkos, yakapin mo ako, hawakan mo ako ng salita mo. At the end of the day, may enjoy mo ang problema. Dati kinakatakutan mo ang problema. Pero pagdating ngayon
Pagdating ng mga pagsubok, hindi ka na matatakot. Bagkus ang problema, mai-enjoy mo na. Mai-enjoy mo ang anong pagsubok sa buhay kapag ganito ka mag-response sa bawat pagsubok na nagdadaanan. Tayo manalangin, Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Salamat, O Lord, sa mga pagsubok na yung pinapahintulutan. Salamat, Lord, dahil binigyan mo kami ng kagalakan na bunga ng banal na Espiritu. Sabi mo nga, Panginoon, ang unang bunga ng banal na Espiritu ay love, peace, joy, Panginoon. May kagalakan doon, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa kagalakan na nilagay mo sa puso namin. Ang kagalakan na ito ay tumutulong sa amin para ma-enjoy namin ang problema, ma-enjoy namin ang aming ginagawa, ma-enjoy namin ang ministeryo na pinagkatiwala mo sa amin, ma-enjoy namin, Panginoon, yung mga trabaho na binigay mo sa amin. Dahil kaya namin na-enjoy ito, hindi namin ito ginagawa para sa amin, ginagawa namin ito para lamang sa iyong kapurihan. Ginagawa namin ito para ikaw ay mapangiting namin yun. At Lord, hindi namin ito kayang harapin. Kaya tulungan mo kami, bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, tulad ni Solomon, na pamunuan niya ng maayos, O God. Naging fair siya sa pagda-judge, naging masinop siya sa mga pag-handle sa mga financial, sa lahat ng bagay. At higit sa lahat, kumapit siya sa iyong mga salita. Kaya Lord, niyayakap namin ang salita mo, dahil ang salita mo ito, totoo, buhay at makapangyarihan. Maraming salamat, Lord. Pagpalain mo ang mga anak mo na nanonood ngayon, na may kinakaharap sa kanilang mga nilang buhay, pagsubok, financial, pagsubok, spiritual, pagsubok, physical, Panginoon, may karamdaman man yan, pagsubok sa kanilang family. Lord, tulungan mo sila na papagtagumpayan ito. Maraming salamat. Kung aming dalangin, in Jesus' name. Amen. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon at patuloy ng kagalakan, karunungan, at patuloy na pagkapit sa salita ng Panginoon ang inyong maging sandal. God bless po. And kung ikaw ay pinagpala, i-share mo itong message or itong live na ito sa mga kakilala mo. God bless.